Of Exodus tells the story of the Hebrews' flight from Egypt, how God delivered them from Pharaoh's army at the Red Sea crossing and led them to Mount Sinai, where he gave Moses the 10 Commandments. Biblical scholars have argued for years about the location of these holy sites. Now, one man says he might have found them. Take a look. Sa mga nagdaang taon, yumanig ang larangan ng arkeolohiya sa mga paniniwala ng marami tungkol sa Biblia at sinaunang kasaysayan. Ngunit ngayon, isang tuklas mula sa kailaliman ng mga disyerto ng Saudi Arabia ang ikinagulat ng mga mananaliksik, mga historiador, at maging ng mga iskolar ng relihiyon. Hindi ito basta-bastang artifact o piraso lamang, isa itong revelasyon na tuwirang konektado sa mga kwento sa Biblia. At sa mahabang panahon, tila ito ay tahimik na binaliwala, minamaliit, o sadyang hindi ibinunyag ng buo sa publiko. Ang natagpuan sa ilalim ng buhangin ng Saudi Arabia ay muling nagbukas ng mga lumang katanungan at nagbigay ng bagong liwanag sa ilan sa mga pinakamatanda at misteryosong pangyayari sa Biblia. Marami ang naniniwalang ito ay maaaring isa sa pinakamahalagang kumpirmasyon ng Biblia sa makabagong kasaysayan. At, kailangan itong malaman ng buong mundo. Ngayon, sumisid na tayo sa kwento na matagal nang tinatago ng Saudi Arabia. Ang Arabian Peninsula ay isang malawak at tuyong lupain na karaniwang iniuugnay ng karamihan sa mga kamelyo, buhanginan, at sinaunang kasaysayang Islamiko. Ngunit bago pa man dumating ang Islam, ang lupaing ito ay may ibang kwento, isang kwentong konektado mismo sa Biblia. Pinaniniwala ang ilang mga lugar sa Biblia ay minsang umiral sa loob o malapit sa kung anong ngayon ay tinatawag na modernong Saudi Arabia. Sa loob ng maraming taon, tinalakay ng mga iskolar ng Biblia ang posibilidad na ang paglalakbay ng mga Israelita mula sa Ehipto, kilala bilang Exodus, ay maaaring dumaan o nagtapos sa bahaging ito ng mundo. Ilang independenteng mananaliksik, kabilang na ang mga Kristiyanong manlalakbay, ay tahimik na nagsagawa ng eksplorasyon sa Saudi Arabia, partikular sa isang bundok na tinatawag na Jebel al-Lawz, na sinasabi ng ilan na siya mismong tunay na bundok Sinai. Bagamat madalas na binabaliwala ng mainstream na mga arkeologo ang teoryang ito, isang kamakailang pahayag mula sa mga awtoridad ng Saudi ang siyang bumaligtad sa usapan. May natuklasan sa ilalim ng buhangin ng disyerto, at ito'y tumutugma sa mga tala ng Biblia. Sa isang press conference na ikinagulat ng marami, kinumpirma ng mga opisyal ng Saudi ang pagkakatuklas ng sinaunang mga inskripsyon, guho ng mga estruktura, at isang malaking lugar na tila dating kampamento, isang lugar na noon ay ipinagbabawal sa publiko. Ang mga pagtuklas na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatibang archaeological upang galugarin at pangalagaan ang sinaunang kasaysayan ng kaharian, lalo na sa mga rehiyon kung saan matagal nang ipinagkait ang pagpasok ng mga banyagang mananaliksik. Kabilang sa mga natagpuan ay malalaking ukit sa mga bato na nagpapakita ng mga tao at hayop na tila nasa isang paglalakbay sa ilang, mga inskripsyon na ayon sa ilang eksperto ay kahawig ng wikang Hebreo o isang anyo ng Proto-Hebreo, at isang biyak na batong pormasyon na halos eksaktong tumutugma sa biblical na paglalarawan ng batong hinampas ni Moises upang palabasin ang tubig, gaya ng mababasa sa Exodo Kapitulo 17, talata 6, na ang sabi, "Ako ay tatayo sa harap mo roon sa may bato sa bundok Horeb. Hampasin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinuman ng mga tao." Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga pinuno ng Israel. Mga labirin ang natagpuan na posibleng nagsilbing mga pananda sa hangganan at mga altar. Ang lugar na ito, na matagal nang nakatago sa kaalaman ng publiko, ay ngayon naglalantad ng isang nakakabighaning posibilidad. Maaaring ito nga ba ang mismong lugar kung saan nagkampo sina Moises at ang mga Israelita matapos tumawid sa dagat na pula? Maaaring ito rin ba ang tunay na kinaroroonan ng bundok Sinai? Sa aklat ng Exodo, mababasa natin ang isang makapangyarihang tagpo kung saan ang mga Israelita, uhaw at takot sa gitna ng disyerto, ay nagsimulang magreklamo. Inutusan ng Diyos si Moises na hampasin ang isang bato, at sa pamamagitan ng isang himala, bumukal ang tubig mula rito para inumin ng mga tao. Narito, ako'y tatayo sa harap mo doon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluan ng bato, at lalabas ang tubig mula roon, upang ang bayan ay makainom. Exodo Kapitulo 17 versikulo 6.
Malapit sa Jebel al-Laws sa Saudi Arabia, mayroong isang napakalaking pormasayon ng bato na biyak sa gitna. Nakatayo ito ng matayog mula sa sahig ng disyerto, at sa paanan nito ay may mga pattern ng erosayon at makinis na mga daanan na tila nagpapakita ng mga palatandaan na may tubig na dumhaloy mula rito noon. Ang batong ito ay matagal nang kilala ng ilan, ngunit ngayon, sa kumpirmasyon ng Saudi Arabia tungkol sa mga aktibidad na arkeolohikal sa paligid nito, nabibigyang lakas ang mga paniniwala na matagal nang isinusulong ng ilang Kristiyanong mananaliksik. Ang lugar na ito ay muling nabibigyan ng pansin sa buong mundo. Maaaring ito nga ba ang batong hinampas ni Moises? Isa pang kamangha-manghang tuklas ay ang isang grupo ng sinaunang batong estruktura sa paanan ng bundok. Ang mga ito ay tila mga altar, at ang pagkakaayos nito ay maaaring tumugma sa mga tagubili ng Diyos sa mga Israelita ayon sa Biblia. Sa isang partikular na bahagi ng lugar, makikita ang 12 batong haligi, na posibleng kumakatawan sa 12 tribo ng Israel. Malapit dito, may mga ukit sa bato ng mga toro at guya, isang kapansin-pansing detalye lalo na kung maaalala natin ang insidente ng gintong guya sa Exodo Kapitulo 32. At kinuha niya ang guya na kanilang ginawa, at sinunog sa apoy, at dinurog hanggang sa naging alabok. Exodo Kapitulo 32 versikulo 20. Naniniwala ang ilang mga mananaliksik na ang mga ukit na ito ay maaaring may kaugnayan sa mismong pangyayaring iyon, isang biswal na representasyon ng pagtataksil ng mga Israelita sa Diyos nang sila'y gumawa ng gintong guya. Ang mga inskripsyon at larawan, na kasalukuyang pinag-aaralan ng mga eksperto, ay naglalaman ng mga palatandaan na tumuturo sa wikang Semitiko, posibleng Hebreo, at sa isang panahong maaaring tumugma sa kwento ng Exodus. Ito ngayon ang tanong, bakit hindi ito naibahagi sa mundo noon pa? Sa loob ng maraming dekada, labis na limitado ang pag-access ng mga dayuhan sa mga lugar na ito ng Saudi Arabia. Ang mga lokasyong ito ay pinananatiling sarado sa mata ng publiko, at ang mga tuklas ay tila nanatili sa katahimikan, hanggang ngayon. Ang mga dayuhang bisita noon ay hindi pinapayagang mag-explore sa mga lugar na ito, at maging ang mga lokal na residente ay madalas hindi rin batid ang kahalagahan ng mga bagay na nakabaon sa ilalim ng buhangin. Ngunit dahil sa mga kamakailang pagbabagong politikal at kultural sa kaharian, may mga bagong hakbang na isinasagawa upang maipakita ang mayamang at sinaunang kasaysayan ng Saudi Arabia. Gayunpaman, matagal nang iginiit ng ilang Kristiyanong manlalakbay na ang mga lugar na ito ay naglalaman ng mga ebidensyang biblical, subalit sila ay kadalasang hindi pinapansin o kinukutya. Ngunit ngayong kinumpirma na mismo ng pamahalaan ang pag-iral ng mga makasaysayang guho at sinaunang inskripsyon, lubhang nagbago ang takbo ng usapan. Ang teoryang dati ay tinatawag na fringe o panggilid lamang, ngayon ay may opisyal na suporta mula sa mismong bansang matagal na itong inilihim. Kung ang mga tuklas na ito ay patuloy na tumutugma sa mga paglalarawan sa Biblia, maaari itong maging isa sa pinakamalalakas na patunay ng kasaysayang biblikal sa ating panahon. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nagdududa sa kasulatan. May mga nagsasabing ang mga kwento sa Biblia ay mga alamat, mito, o simbolikong aral lamang. Ngunit ang mga ganitong tuklas, na nagmumula pa sa isang lugar na hindi inaasahang pinagmulan, ay nagsisilbing makapangyarihang paalala na ang Biblia ay hindi lamang isang aklat pang-espiritual, ito ay isang aklat na may kasaysayang ugat sa realidad. Ito rin ay isang tala ng kasaysayan. Ang iyong salita ay katotohanan mula pa sa pasimula, at bawat isa sa iyong matuwid na hatol ay nananatiling magpakailanman. Mga Awit Kapitulo 119 versikulo 160. Tila pati na ang mga bato ng mundo ay sumisigaw ng katotohanan, gaya ng sinabi ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo, na kung sila'y tatahimik, ang mga bato'y dadaing. Lucas Kapitulo 19 versikulo 40. At ngayon, pagkatapos ng libu-libong taon ng katahimikan, tila ang mga bato ng Arabia ay nagsisimula ng magsalita. Ang mga arkeologo, iskolar ng Biblia, at mga historiador mula sa iba't ibang panig ng mundo ay maingat na sumusubaybay sa mga susunod na kaganapan. Binubuksan na ng Saudi Arabia ang pag-akses sa mga lugar na ito, at mas masinsinang pag-aaral ang isinasagawa. Kung mas marami pang ebidensya ang lumitaw,
lalo na kung ito ay tahasan ng babanggit ng mga pangalan, petsa, o lugar na nakatala sa Biblia, maaari nitong pasimulan ang isang bagong yugto sa larangan ng biblikal na arkeolohiya. Isang kapanapanabot na panahon ito para sa mga naghahanap ng katotohanan, at tila ang kasaysayan mismo ang nagbubunyag ng mga bagay na matagal nang nakatago. Maaaring lalo rin itong mapatibay ang pananampalataya ng milyon-milyong tao na matagal nang naniniwala sa katotohanan ng kasulatan, kahit pa wala silang pisikal na ebidensya. Gayunman, dapat nating lapitan ang mga tuklas na ito ng may pag-iingat at paggalang. Bagamat nakakahanga ang mga patunay, ang tunay na layunin nito ay hindi upang patunayan ang Biblia sa mga mapagduda, kundi upang luwalhatiin ng Diyos, na sa kanyang ganap na panahon ay nagpapakita ng mga bagay na matagal nang nakatago. Mahalagang alalahanin na walang bagay sa mundong ito ang nakatago sa Diyos. Ang mga bagay na nakalibing sa ilalim ng buhangin sa loob ng libu-libong taon ay maaari pa ring ilantad kapag kanyang itinakda. Sapagkat walang natatakpan, na hindi mahahayag, at natatago, na hindi makikilala. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 2. Marahil, tayo ay nabubuhay sa panahong pinahihintulutan ng Diyos na lumitaw ang mga sinaunang katotohanang ito, hindi upang palitan ang pananampalataya, kundi upang lalo pa itong palalimin. Ang mga tuklas na ito ay tila mga alulong mula sa nakaraan, nagpapaalala sa atin na ang Diyos na humawi sa dagat na pula, ang Diyos na gamabay sa kanyang bayan sa ilang, at ang Diyos na nagbigay ng tubig mula sa bato, ay siya pa ring Diyos natin ngayon. At marahil, ito pa lamang ang simula ng higit pang mga revelasyon na darating. Maaaring lalo rin itong mapatibay ang pananampalataya ng milyon-milyong tao na matagal nang naniniwala sa katotohanan ng kasulatan, kahit pa wala silang pisikal na ebidensya. Gayunman, dapat nating lapitan ang mga tuklas na ito ng may pag-iingat at paggalang. Bagamat nakakahanga ang mga patunay, ang tunay na layunin nito ay hindi upang patunayan ang Biblia sa mga mapagduda, kundi upang luwalhatiin ng Diyos, na sa kanyang ganap na panahon ay nagpapakita ng mga bagay na matagal nang nakatago. Mahalagang alalahanin na walang bagay sa mundong ito ang nakatago sa Diyos.